Amen. Magandang umaga po muli. Misa pa po, palakpakan natin ang Panginoong Jesus, the Master of our lives. Amen. So, kumusta na po ang bawat isa sa buong linggo? 1 week battle. Wow. Amen. So, ang ganda ng ating kanta, nagre-remind sa atin. At sabi nga ng leader natin, the reason why we are here, because tayo po ay nagtagumpay minsan pa sa isang linggong labanan. Kapatid, palapakan mo si Lord doon. Amen. Bilang papuri at pasalamat sa Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi nga, there is power. The name of Jesus Christ is so powerful. Amen. His love for us, it's so deep. Napakalalim ng pag-ibig ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nakita natin kung paano niya binigay ang buhay, sinakripisyo, hinarap ang kahihiyan, ang kahirapan, maging ang kamatayan para sa iyo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. His love above the heaven. Lagpas langit na pagmamahal, kapatid. Amen. Kaya nga makikita natin, through our Lord Jesus Christ, sabi doon kanina, we are on the winning side. Amen? You are in the winning side because of our Lord Jesus Christ. Through Jesus Christ, kapatid, we are overcomer. Amen? Talagang mananagumpay ka. Napag-aralan na natin yan. Hindi lang sa isang bagay, sa ilang bagay. Sa lahat ng bagay, magtatagumpay ka. Dahil sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya muli, pagtibayan ni Lord ang ating pananampalataya at pagtitiwala. Kumusta na po ang bawat isa ngayong umaga? Salamat muli sa salita ng Panginoon. Excited po ako, amen, sa ginagawa ng Panginoon. Na-inspired po ako sa ginagawa ng Panginoon. At salamat sa kanyang salita. Amen? Kasi maraming bagay sa buhay natin, sa buhay na ito, talagang napakahirap. Marami tayong mga sitwasyon na hindi nalalaman, hindi natin alam ang bukas. Amen? Amen. Marami tayong pinagdaraanan. But praise God, kapatid. Amen. Salamat kasi tinuro sa atin ang daan. At ang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon ay napakahalaga. Talagang ang magtatagumpay magbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay. At mauunawaan natin, kaya kahit ano pa man ang ating mga sitwasyon, amen. Kaya nga sabi doon we are in all things, we are overcomer sa lahat ng bagay. So marami tayong pwedeng pagdaanan sa buhay. Amen? Marahil, mga mild pa lang napapagdaraanan natin. Amen? But truly, kapag naglingkod tayo sa Panginoon, nagpagamit ng buhay, talagang matindi ang pinagdaraanan. Amen? Ang tawag nila doon ay iskinita. Dalawa kasi ang daan Isang malawak na daan, highway, at saka isang iskinita. Ayan. Amen? Yung highway, yun, ang dulo, impyerno. Yung makipot na daan, iskinita, ang dulo, langit. Amen? So yun Saan tayo doon? Amen? So pipiliin natin yun. Kaya hindi tayo doon sa maalwan lang na ang dulo ay matinding pagdurusa at kahirapan. Kaya gano'n na lang natin naiintindihan, gano'n na lang tayo nai-inspired na dumaan sa iskinita ng Panginoon kasi alam natin ang dulo ay langit. Amen? Kaya talagang magsusumiksik tayo doon. Wag tayo doon sa maluwag. Amen? Nasa huli, halos hindi ka na makausad. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid, sa mga salitang itinuturo niya sa atin para maunawaan natin ang katotohanan ng buhay. Maiksi lang ang buhay at may magandang pangako si Lord sa buhay na ito. Amen? At pag dumaan tayo sa iskinita ng Lord ay sabi nga isang araw ay makikita natin kung gaano ka yung hirap na dinaanan mo sa iskinita, wala yun. Amen? Sa biyaya, sa glory, na nakahanda para sa iyo. Minsan papalapakan natin ulit si Lord sa bagay na yan, kapatid. Kaya manindigan po tayo. Ngayong umaga, salamat po ulit sa panibagong mensahe ni Lord. Amen? God's message for today, kapatid, can be found in the book of, ayan, dito tayo, ngayong umaga. Ayan, in the book of Isaiah. Amen? So, nababasa niyo po ba ang book of Isaiah? Amen? So, dito po natin matatagpuan yung message si Lord in the book of Isaiah. And, alam niyo po, bigyan ko lang kayo ng konting background dito po sa book of Isaiah para mas ma-enjoy natin ngayong umaga. Amen? According to the book of Isaiah, sabi diyan, kapatid, people will praise God on the day of the Lord when Christ established His kingdom. So alam natin, tinuturo ng salita ng Diyos. According to Isaiah, God established, the Lord Jesus Christ established His kingdom. Itatatag niya yung kanyang kaharian. Amen? Sabi diyan, people will praise God
on the day of the Lord, sa araw ng Panginoon. Sabi diyan, the Lord, when Christ established His kingdom, according to chapter 12. Kaya pag binasa nyo sa chapter 12, yan po ang ilan sa mga tinuturo ng sinasabi ng Book of Isaiah. People will praise God on the day of the Lord. Amen? Pagandaan natin yung araw na yan. When Christ established His kingdom. Actually, si Lord ngayon pa lang sa atin bilang mananampalataya, na-establish niya na yung kaharian sa iyong buhay. Amen? Amen? Pag nanampalataya ka sa Panginoon, ginagawa niyang kaharian ang iyong puso, ang ating buhay. Nagahari siya. Yun po ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Amen? Nadadama pa natin ang presensya ng Panginoong Yesus. Amen? And sabi diyan, people will praise God. Kaya talagang ang buhay na ito, pagtutong nanampalataya, nagahari ang Panginoong Yesus, magpupuri talaga ito sa Panginoon. Amen? At lalo na, sabi kapatid, on the day of the Lord when Christ establishes His kingdom. Amen? And sabi diyan kapatid, sabi ng chapter 26 ng Isaiah is the Psalms of trust, praise, meditation. Amen? Ito pong Isaiah 26 is the book of Psalms of praise. Ibig sabihin, awit ng pagtitiwala. It's about songs, it's about psalms, it's about awit kapatid. Amen? Awit ng pagtitiwala, ayan, awit ng pagtitiwala, ng pagpupuri, ng pagbubulay-bulay. At yung chapter 26 na yan, nandyan po yung message si Lord ngayong umaga. Amen? So ito po ang isa sa mga background yan ng chapter 26. Chapter 26 ng Isaiah is the Psalms of trust, awit o songs of trust, praise, and meditation. And makikita po natin dyan, once more, God revealed the future to Isaiah. Amen? Amen? Hinihahayag ng Panginoon ang kinabukasan. Amen? So, ganun ang ginagawa niya sa kanyang mga anak. Hindi tayo nalilito. Hinihahayag ni Lord kung anong meron. Kapag tayo po ipatuloy na nagtitiwala, napakahalagang lumalago tayo kasi nakikita natin si Lord ay naghahayag ng ating kinabukasan. Amen? Minsan pa po, palapakan natin si Lord dyan. Hallelujah! And tingnan niyo po, dahil ang Psalms 26 is the Psalms of trust, praise, meditation, and once more, God revealed the future to Isaiah. Tingnan niyo po anong nagiging resulta. They are confident that God will accomplish His redemptive purpose. Kaya sila ay very confident. Tiwala sila na i-accomplish ng Panginoon. Amen? Ito pong redemptive purpose ng Panginoon. Yan talaga ang pinaka-purpose ni Lord. Mailigtas tayo eh. Simula nung nagkasala ang tao, amen? Amen? Nakita natin kung paano niya tayo, kung paano siya gumawa ng paraan. Amen? At hindi biro ang naging kaparaanan niya. Sabi ng kanta kanina, the darling of heaven crucified. When we say darling, alam mo na yon. Pinakamamahal ng langit. Amen? Sinakripisyo. Para sa iyo, para sa akin, for the accomplishment of redemption purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po, they are confident sa kanila pong pagtitiwala, pagpupuri, sa pagbubulay-bulay, they are confident. Amen? Ganun po sila nagbubulay-bulay, na nagtitiwala, nagpupuri sa Panginoon. Amen? Nung nagpuri po ba kayo kanina, are you confident? Amen? Kaya mahalaga po yung may pinangahawakan salita. Kaya ngayong umaga, nawa, next week, makita natin sa buhay mo, personal. Sabi ng ating isang leader, isipin mong wala kang katabi. Kasi yun yung dapat eh. Paano mo maibigay pag asiwa ka sa katabi? Amen? So napakahalaga na ito po, panghawakan natin sila po pag nagtitiwala, nagpupuri, nagbubulay-bulay. Di sila nahihiya. They are confident. Kasi that God will accomplish His redemptive. Yan yung dahilan ng pagpupuri. Kasi God will accomplish yung kanyang gagawin na pagliligtas. The saint breakthrough into praise and prayer. Sila ay nananalangin, sila ay nagpupuri. Kasi yun ay magbibigay ng katagumpayan. Amen? Nagpipray po ba tayo palagi? Pray always, sabi ni Lord. Makita natin, kasi yan ang magbibigay sa atin ng breakthrough ng katagumpayan. They are confident sa pananalangin. Yun. Maraming Kristiyano ngayon, minsan di na tamad ng manalangin.
Amen? Nawa, ngayong umaga, kung meron man dito na tinatamad ka sa pagtitiwala, amen? Hindi ka confident sa pagtitiwala, sa pagpupuri sa meditation, ito yung salita ng Diyos, Isaiah 26, kapatid yan ang nilalaman yan. That is songs of praise, of trust, praise, and meditation. At sila'y patuloy na nananalangin at nagpupuri. Because the saint break through into praise and pray. Kaya po ang pagpupuri, pinagpapasalamat natin meron tayong Sunday. Mahirap magpuri sa trabaho. Baka akala ikaw ay may problema. Amen? Amen? Kaya mayroong tamang lugar. At sabi ni Lord, huwag kang gagawa kahit ano. Igalang mong araw ng papamahinga. Ito'y araw ng Diyos. Pag ginamit mo yan, ninakaw mo yung araw. Walang magnanakaw na pinagpala. Amen? Sapat na yung mga araw. Kaya nga dapat naintindihan kung sino tayo. We are citizens of heaven. Amen? Hindi talaga tayo rito. Amen? Kaya ang pagandaan natin, yung pagpunta natin doon sa ating, amen? Lahat iiwanan mo. Diba? Sabi nung isang mayaman, pag ako'y namatay, buksan mo yung yung ataol ko, lagyan mo ng 2 butas sa tagiliran, ilabas mo kamay ko. Nawala ako. Napakayaman, pero wala akong madadala kahit isa. Amen? Kaya maraming tao, abalang-abala, kahit linggo ay, diba? Kaya napakahalagang let's pray na tayong lahat sa COG Paliparan ay magkaroon ng confident that God will accomplish. Amen? Kaya pong ating mga pagpupuri, panalangin, kapatid, yung ating pagtitiwala ay yan, magkaroon ng confidence yan. Kasi sa lahat ng ginagawa natin, kapatid, ay magbibigay sa atin yan ng katagumpayan. Amen? Ano pa po, kapatid? Sabi diyan, their songs concern God's triumphant destruction of all evil. Alam niyo ba yun? Alam nila eh. Amen? They are confident kasi alam nila, their songs, ang concern niya, ang kanilang mga pagpupuri, pag-aawit, God's triumphant destruction for all evil. Yung katagumpay, yung pagwasak ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Actually, pag nagpupuri tayo, winawasak ni Lord lahat ng kasamaan sa buhay. Winawasak ni Lord ang gawa ng diablo sa buhay. Kaya talagang masarap magpuri. Hindi mo siya ikakahiya. Let's worship with confidence, kapatid, kasi may ginagawa si Lord. Nililigtas siya tayo dito pa lang sa gawa ng kaaway. Winawasak niya lahat ng kasamaan and the establishment of His kingdom habang tinatatag niya yung paghahari sa buhay natin. And one day, kapatid, amen, na talagang lahat tayo magsasama-sama sa isang kaharian na gagawin ng ating Panginoon. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Salamat, amen. So dito po sa chapter 26, nandyan po yung ating text. Tayong lahat ay tumayo bilang papuri at paggalang salita ng Diyos. Isang verse lang po sa Isaiah 26, verse 3. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Amen. Ito po ang layunin ng mensahe at ito po yung mensahe ni Lord para sa iyo, sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi ni Isaiah, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Ulitin ko po. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Ito po ang sabi ng Tagalog. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan at sa iyo'y magtitiwala. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na panindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So ngayong umaga, kapatid, amen, bago tayo manalangin, ito po yung subject natin. It's about peace. Amen. Do you have peace? Amen? Meron po ba tayong kapayapaan? Amen? Amen? Naintindihan po ba natin yung kapayapaan na inaalok ng Diyos? Sabi nung kanta, naalala ko yung kanta eh, bata pa lang ako sa Panginoon, peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. That the world cannot understand. So kung ikay mananampalataya, diyan mo maintindihan yung peace na sinasabi na yun. Amen? May panandali ang peace sa mundong ito. Iba yung peace na mayroon kay Lord. At mananampalataya lang makakaunawa nun at nakakaalam nun. Kaya ganong kakapalad. Ano ibig sabihin nun? Mystery yun. Nire-reveal ni Lord sa atin yung kapayapaan. Dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Minsan papalapakan natin si Lord. Oh, hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory once again. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Patuloy naming makita, manamnam ang kabuluhan ng araw na ito, Panginoon. Patuloy na idulot mo, Panginoon, sa aming mga puso at isip ang kagalakan. Salamat po muli.
sa mensahe mo. Sa dami ng problema sa buhay, sa mundong ito, Panginoon. Sa dami ng unos at bagyo sa mundong ito, Panginoon. Napakahirap mamuhay ng may kapayapaan sa mundong ito, Panginoon. But salamat po, sapagkat bilang mga mananampalataya, binibigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon. Meron kaming kapayapaan. Ang mundong ito ay talagang walang kapupuntahan, kundi talagang to become more worse, Panginoon, ang bansa, ang mundong ito. Kaya po, salamat. Patuloy naming ma-enjoy ang pagkakilala at pananalig sa iyo. Pagpalain mo kami ngayong umaga, maunawaan namin yung mensahe mo, Panginoon. Batid mo po ang aming pinagdaanan itong linggo na ito. Batid mo po ang pinagdaraanan namin in the midst of pandemic, Panginoon. Until now, yung kanyang pananalasa, yung kanyang distraction, ay patuloy na nararanasan at maraming tao ngayon ang nagbabalak at gumagawa ng masama, Panginoon. Malagpasan lang ang kanyang gutom, ang kanyang pinagdaraanan sa buhay. Kaya Lord, salamat po muli bilang mga mananampalataya. We are here once again. Panginoon, mapuspos kami ng pasasalamat ng iyong Espiritu, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng pangunawa sa katotohanan ng iyong salita at sa buhay, pangunawa patungkol sa buhay ng isang mananampalataya, isang sumusunod bilang as followers of Jesus Christ. Salamat po muli. Pagpalain mo kami, ikatapuin ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Palapakan po natin si Lord Jesus Christ. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nandito talaga. Talagang isang malaking papuri at pasalamat ibigay natin sa Panginoon. Kasi si Lord, alam niya may sinasabi ang Bible Ang mga pagpupuri nila ay bukang bibig lang. Merong ganun Alam ni Lord yun Kung tayo ay talagang mula sa puso may pananampalataya, nagpupuri sa Panginoon. Amen? Nawa hindi maging bukang bibig lang yung ating pagpupuri sa Panginoon. Amen? Yan po ay, kaya salamat pag may Sunday, di ba? Kasi ang church talagang it reminds us. Kasi talagang kung walang church, talagang napakahirap, talagang walang pupuntahan ng tao. Masasama tayo dun sa mga na-stress kasi wala silang pinangahawakan Pero nakita natin the book of Isaiah, ang mga mananampalataya, they are confident. Sa kabila na rin, magulo na noon pa. Pero dahil po sa katotohanan ng salita ng Panginoon, alam nila na si Lord God will accomplish yung kanyang purpose, kapatid, yung kanyang plano na pagliligtas. Yan talagang pinakaplano ni Lord. Bakit binigay ang buhay ng darling of heaven. Amen? Sapagkat tayo po ay iligtas. Kaya po, yan ay makikita natin. Alam nilang winawasak ng Panginoon, ng Diyos, ang lahat ng mga kasamaan, ang lahat ng mga distraction, kapatid, na ginagawa ng kaaway. They are confident na ililigtas sila doon. Ganon din po tayo. Kaya ang mga pagpupuri, buhay na pagpupuri, pasasalamat, may pinanggagalingan yon. Kaya kung dapat alam natin yon. Tulad ng pinakita ko kanina, it's because God will accomplish. May katotohanan na ang Diyos ay ililigtas ako. May katotohanan na ang Diyos ay ililigtas po tayo. Amen? Amen? And ngayong umaga, yan po ang tinuturo sa atin. Yan po yung ating subject ngayong umaga. It's about peace. Ayan. And siguro tanungin ko po kayo, what does it mean to you? Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan sa iyo? Amen? Ano po ba ibig sabihin ng peace sa bawat isa sa atin? Amen? Naunawaan po ba natin yung kapayapaan? Amen? Ano po ba yung peace para sa atin? Sabi po diyan, kapatid, what does it means to you? Sabi, ito po, paalala sa atin, peace, it does not mean to be in a place where there is no noise. Ayan, kulang pa nga, Jello. There is no noise, trouble. Ayan, may kasama po yan. Noise, trouble, and hardship. Ayan. So, ibig sabihin, ang kapayapaan does not mean to be in a place where there is no noise. Hindi ibig sabihin ng kapayapaan ay wala nang ingay, wala nang trouble, wala nang hard work. O pag sinabing hard work, wala nang wala nang paghihirap. Wala nang pagsisikap. Amen? Kasi minsan ganun ang peace sa atin, ayahay, wala nang pagsisikap, relax na relax. Amen? Pero yan po, tinuturo sa atin that peace, kapatid, does not mean to be a place where there is no noise, there is no trouble or hard work. Amen? Amen? Ibig sabihin, nandun ang kapayapaan,
Pero sa kabila ng maingay na sitwasyon, kondisyon, sa kabila ng mga trouble, sa gitna ng trouble, sa kabila ng mga matinding pagsisikap, kung di ka magsisikap, walang mangyayari. Amen? So, pero nandun yung peace. So, yun po yung tinuturo patungkol sa kapayapaan. It does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, and hard work. Sabi diyan, it means to be on the midst of those things and be stay calm of your heart. Yan. At ngayon, makita natin sa mundo natin, talagang napakaingay. Marami na nagugutom ngayon, marami nagkakagulo ngayon, matindi ang trouble ngayon. Amen? Kaya ngayon, ang mga pulis ay sa Facebook, sinishare nila yun, mga hulog susi, mga modus operandi, kasi matindi ang... Kaya ngayon, may mga paalala, kung hindi ko alam kung na-receive din yun. Kailangan nakasafety ang mga bahay, kasi pumapasok talaga sila sa bahay. Pang one time, para lang makalagpasan nila yung kanilang mga sitwasyon, problema, mga trouble, kawalan. Amen? So talaga napakagulo yung ating mundo ngayon at matindi ang mga pagsisikap ng tao. Amen? Kaya ang tanong, do you have peace? Sa kabila ng maingay, magulo, at hard work, matinding pagsisikap ngayon. Amen? So yun daw po ang peace. It means to be on the midst of those things and stay calm, kalmado ang puso. Kalmado ang puso. Amen? Ito po, tanong. Ayan. Ayan, alam nyo na yan kung ano itsura. Pag nakita itsura na yan, alam na yan no? Ang ganda ng pagkakagawa ng... diba, ang ganda, no? Tingnan mo, hindi siya square, bilog. Kasi pinapakita kasi, ang sinalanta niya, buong mundo eh. Di ba? Buong mundo. Kaya ang tanong, can you have a perfect peace in the midst of crisis? Amen? Sa panahon natin ngayon, di ba? Minsan hindi tayo nagsasalita. Pero yung tanong, pag tinanong tayo, meron ba tayong kapayapaan sa gitna ng crisis natin ngayon, especially at COVID-19? No? Tayo po ba ay, ano bang crisis natin ngayon? Matindi po ang panganib. Amen? Matindi po ang kagipitan. Yan ang makikita natin ngayon. Amen? Hindi biro ngayon ang panahon natin. Kaya ang tanong, can you have a perfect peace in the midst of crisis? Amen? Siguro, another question. Ito, importante. Do you want perfect? Taas nga po. Say amen sa lahat ng gusto ng kapayapaan. Do you have peace? Do you want peace? Amen. Salamat. Ako rin po. Amen! I want peace. Ang hirap ng walang peace kasi. Mahirap po ang walang peace. Mahirap ang magulong isip. Magulo ang puso. Napakahirap po niyan. Talagang ang effect niyan matindi. Di ba? Dumaan na ba kayo sa matinding trouble sa buhay? Di ba? Talagang hindi ka makakatulog. Mangangayayat ka talaga. Amen? Hindi mo na kailangang mag-diet. Talagang mamamayat ka. At talagang it will destroy ng ating physical na katawan. Amen? Pag wala tayong kapayapaan. Si Lord, yan po binibigay niya. Bakit, tingnan nyo, bakit yan ang binibigay niya sa mundo? Kasi wala yan sa mundo. Hinahanap ng tao na magkaroon ng kapayapaan, pero wala talaga yan sa mundo. Yung kapayapaan na talagang sa kabila ng noise, trouble, hard work, kalmado ang puso mo. Yun si Lord no? Sa Kanya lang manggagaling. At alam niyo po, napakahalaga nitong message na ito. Talagang, I'm so blessed. Unang-una, because sabi ko nga every time na nagbibigay si Lord, hindi ko yun para ma-share sa tao. Sa akin agad yun. Anong tinuturo niyan sa akin? Naintindihan ko ba ito, personal? Amen. Kasi pare-parehas tayong tao, hindi po ako robot. Ayan. So lahat tayo ay alam natin, dumadanas tayo ng iba't ibang sitwasyon sa mundong ito. Amen? Marami iba-ibang pinagdaraanan. Amen? Ito po yung tema natin ngayong umaga. Ito hindi lang basta peace. Ito po yung tema natin ngayong umaga. Ito po yung pamagat natin. Pinamagatan ko po itong perfect peace be with you. Yeah. Perfect peace be with you. Pwede nyo ba nating banggitin yan? Sabihin mo sa katabi mo, perfect peace be with you. Sa kabila, sa kanan at sa kaliwa. Amen? Hindi lang basta, di ba? So alam natin, familiar sa atin yan kasi madalas yan. Di ba? Pero ito, di ba? Hindi po natin inaano yan. But somehow, man,
Pero ngayon, nakikita natin, ito pong perfect peace, yung peace na ito, it's not only peace, it is a perfect peace, yung ating pong pinag-aaralan. Amen? At paano ba natin mararanasan yung perfect peace na yan? Amen? And let's desire, ngayon pa lang, i-desire po natin yung perfect peace. Sino po naghahangad ng perfect peace? Amen? Talagang sama-sama po tayo dyan. Napakahalaga. At ngayong umaga, papaunawa po ni Lord kung ano po yung perfect peace. At the same time, kung paano natin maranasan yan. Amen? Paano natin maranasan yan. Paano tayo makapamuhay habang nandito pa lang tayo sa mundong ito. Amen? How to live in perfect peace. Yan po, bibigyan natin din. Paano natin maranasan? How to live in perfect peace. At dalawang bagay lang po yung gusto kong i-share. How to live in perfect peace. Paano nga ba tayo makakapamuhay, kapatid, patungkol doon sa ating nang may perfectong kapayapaan. Balikan ko po yung text natin. Sabi diyan, you will keep him in perfect peace. Si Lord, diniklara talaga, no? Whose mind is stayed on you because he trusts in you. How to live in perfect peace. Paano tayo makapamuhay ng perfect peace? Number 1, ito po, ang gagawin natin. According to our text, fix your minds on God. Fix your mind on God. Nakatuon ang iyong kaisipan sa Panginoon. Amen? Yan po ang salamat sa tinuturo. That is God's divine principle. If you want perfect peace, if you want to experience, if you want to live in perfect peace, fix your minds on God. Amen? Ituon mo ang iyong kaisipan. Amen? Saan po ba nakatuon ang ating kaisipan ngayon? Amen? Very important pala yan. Napakahalaga po niyan. Talagang nung binubulay-bulay ko yan, parang, Lord, salamat. Now I know. Parang ganon. Marami na tayo alam, pero mas marami pang tinuturo si Lord. Alam na natin yan. Fix your eyes on Jesus, fix your heart on Jesus. Dito po sa text nito, specific, fix your mind. Ituon mo ang iyong kaisipan. Ano po ba lagi mong iniisip? Saan po nakatuon ang iyong iniisip? Si Lord, alam na alam yan. Alam ni Lord kung saan nakatuon ang iyong isip. Alam na alam niya kung ano iniisip mo. Pero ngayong umaga, the Lord offers us, if you want to live a perfect peace, experience perfect peace, fix your minds on Him. Fix your mind on God. Walang ibang paraan. Baka yung ating iniisip, pinupukusan ng kaisipan, hindi yun magdadala sa atin sa perfect peace. Amen? Pero ngayong umaga, tinuturo ni Lord, fix your minds on God. Amen? Kasi po ang gusto ng Panginoon ay maranasan natin yung perfect peace. Amen? Unawain po natin yan ngayong umaga. Amen? Sabi diyan, kapatid, when your mind are stayed on something, ayan, kapag ang isip mo ay nakatuon sa mga bagay, ayan, ano po mangyari? Sabi diyan, it's anchored to it. It is anchored to it. Ibig sabihin, nakaangkla yan doon. Amen? Nakaangkla yan doon. Ibig sabihin, nakastay, nakapix yan doon. Kung saan daw nakatuon o nakastay, nananatili ang iyong kaisipan. Sabihin, kung ano lagi mong iniisip, doon, nakastay ang iyong kaisipan, naka-anchor yan. Naka-angkla, kumbaga. Diba, nakita niyo yun sa mga sasakyan? Hindi sila makatakbo kasi kinlams yung kanilang sasakyan. Hindi makaalis. Yung mga barkong malalaki, ina-anchor yan Kasi mawawala yan. Isang araw, dadalhin ng dagat yan, ng tubig. Tatangayin yan. Kaya pagka humihinto ang barko, magpupukul yan ng malalaking kadena, talagang malalaki yon. Naka-anchor yon, nakastay yun doon. Hindi yun maaalis, nakastay doon. So sabi dyan, when your mind are stayed on something, kaya ngayong umaga, yun, saan ba nakastay ang ating mind? Praise God, kasi alam ni Lord yan kung saan nakastay ang ating mind. At tinuturo ngayong umaga, is it anchored to it? Your thoughts are fixed. Naka-fix ang isip mo doon. They stay put. Ayan. Naka-stay put doon ang ating kaisipan. Nananatili doon. Not move, sabi dyan, or go anywhere. Remain. Nananatili doon ang
ang iyong kaisipan. Kung saan daw nakastay ang kaisipan mo. Amen. Doon nakapix yun. And sabi diyan, kapatid, we can never avoid strife. Jello, strife to We can never avoid strife, kaguluhan in the world around us, but when we fix our thoughts to God, we can know and experience perfect peace, even in turmoil. Kahit sa matinding kaguluhan, kapatid. Amen? Kahit doon sa kaguluhan, sa kabila ng kaguluhan, kapatid, tayo po ay nararanasan natin yung perfect peace. Ganun si Lord. Yan ang perfect peace. Kahit na may maingay, trouble, hard work, ayan, kahit na matindi ang kaguluhan, matindi ang turmoil, kapag ang, sabi diyan, hindi natin pwedeng i-avoid yan sa buhay natin, sa mundong ito. Amen? We can never avoid strife in the world around us. Teka. Ano ba yun? Jello. Strife, kaguluhan, hindi strife. Strife. Yan. We can never avoid strife in the world around us. Diba? Kaya talagang everyday matindi ang kaguluhan sa mundo natin. But when we fix our thoughts, sabi diyan to God, we can know and experience. Kaya kahit magulo ang ating kapaligiran, matindi ang trouble, kapatid, pero kung nakatuon daw ang iyong isip sa Panginoon, nakastay ang iyong kaisipan, nakapix ang kaisipan mo sa Panginoon, kapatid. Ano sabi diyan? Mararanasan mo, maunawaan mo at mararanasan mo ang perfect peace. Kahit sa kabila ng kaguluhan. Yun ang sinasabi ni Lord. Dapat malaman natin, ang mundong ito, hindi po ito paganda. Pawasak ng pawasak. Dapat makita natin yon. Amen? Kasi wawasakin talaga to ng Diyos. Papalitan niya ito ng bagong langit at bagong lupa. Sumatindi po ang nararanasan sa bawat araw. Kaya makita natin talagang winitgan. Napakahalagang ibalyo ang salita ng Diyos. Amen? Kung matindi na ang ingay, ang noise, ang trouble, and hard work, and turmoil ngayon, mas titindi pa yan pagdating ng panahon. Amen? Pero sabi diyan, if we fix our thoughts on God, we can know and experience perfect peace. So tinuturuan tayo ni Lord kung paano tayo makapamuhay in perfect peace, paano natin mararanasan yan. Anong tinuturo niya? First, fix your mind on God. Amen? Ituon natin ang ating kaisipan sa Panginoon. Amen? Amen? Fix your minds on God. Sabi diyan, ito madalas kong sabihin to, di ba? If there is focus, there is impact. Tama ba yun? Di ba? Kaya nga pag nakikinig kayo ng salita, I pray for concentration and focus because if there is focus, there is impact. Amen? Ngayong umaga, ano po bang tinuturo ni Lord patungkol sa mensahe sa atin? Patungkol po dito sa if there is focus, there is impact. Ito pong ibig sabihin yan. Where you focus, it will grow. Where you focus, it will grow. If there is focus, there is impact. Why? Where you focus, it will grow. Kung saan ka nakapokus. Kaya sabi ni Lord, how to live in perfect peace? Fix your mind on God. Fix your mind on God. Nakatuon ang isip mo sa Panginoon. Kaya pag nakatuon ang isip mo sa Panginoon, lalago ka sa Panginoon. Yung paglago, makikita natin. Minsan, pinagsisikapan ng tao yan. Maraming nagsisikap na lumago. Taas ang kamay na nagsisikap na lumago. Pag hindi nakatuon ang isip sa Panginoon, hindi ka lalago. Amen? So, itinuturo sa atin yung to have perfect peace, to live in perfect peace, fix your minds on God. Ituon mo sa Panginoon. Amen? I-focus mo sa Panginoon. If there is focus, there is impact. Ibig sabihin, where you focus, it will grow. Napakahalaga po ng tinuturo. Kaya ngayon umaga, kapatid, yun yung tinatanong sa atin ngayong umaga. Saan ba nakatuon ang ating kaisipan? Sa buhay mo araw-araw, saan nakapix yung ating mind? Amen?
If you want perfect peace, ituon mo sa Panginoon ang isip mo. Kasi lalago ka doon sa Panginoon. Gusto ko po makita natin yung bagay dito, kapatid. Amen? Where you fix, you focus, it will grow. Ibig sabihin, kapatid, yan po ang matutunan natin ngayong umaga. Kaya pag nakapokus tayo, ito na. Pag nakapokus tayo, saan tayo nakapokus? Dapat sa Panginoon. Pag nakapokus ka sa negative, lalago yung negative. Ayan. Pag nakapokus tayo sa pangit, lalago yung pangit ng mga bagay sa buhay. Kaya si Lord tinuturo niya sa atin. Pag gusto mo ng kapayapaan, ituon mo ang kaisipan mo sa Panginoon. Pag tinuon mo yan sa negative, yun, you will become negative. Lalago yung pagiging negatibo. Amen. Minsan hindi natin ano yan eh. Lalo na pag hindi natin alam salita. Pero nawa ngayong umaga, yung pala ibig sabihin nun. Don't be negative, it will rob your victory. Yun, lagi ko sinasabi yun. Kasi kung saan ka pala nakapokus, lalago talaga yun. Kaya ito po, napakahalaga nito sa buhay natin kasi maraming trouble sa buhay natin. Hindi lang dahil sa pandemic. Personal, habang nabubuhay tayo, we encounter many negative sa buhay. Ngayon, alam natin yan. Pag alam natin negative, alisin natin yung ating paningin dyan. Huwag nating i-fix ang eyes sa mga negative. Ano pa? Kaya sabi ni Lord Jesus, fix your eyes on Jesus. Amen? Ituon mong paningin mo sa Panginoon. Huwag sa mga worry. Huwag sa problema. Kaya pag nakatuon sa problema ang isip, yun, lalong lumalaki ang problema. Pag nagkatuon sa worry, lalong lumalaki ang worry. Lalong tumitindi ang worry. Nakita niyo po effect nun sa buhay natin. Pag sobrang worry ka na, pag matinding-matindi na problema mo, kasi nakatuon ka doon. Kaya nga sabi dun kanina, peace does not means to be in place where there is no noise. It means to be on the midst of those noise, trouble, hard work, of those things, and be calm of your heart. Ayan. Kaya kahit nandyan tayo sa mundo ng kaguluhan, hard work, noise, turmoil, pag mayroon tayong perfect peace na inaalok ng Panginoon, at makakamit daw natin yon through fixing our minds on God. Kaya we as a believers, yun, ituon daw natin ang ating kaisipan sa Panginoon. Kasi if there is focus, there is impact. Where you focus, it will grow. Amen? Kaya pag nakatuon yan, huwag nating ituon sa negative, sa worry, sa problema. Huwag nating ituon sa kasamaan. Ayun. Napakahalaga nito. Kaya pag nakatuon sa masama, lalaki ang kasamaan sa iyong buhay. Ano-ano bang kasamaan? Lalo ngayon sa mga kabataan. Amen? Marami akong nakakasalamuhan, nagkwento ko, hindi niya mapigilan ng anak niya. Mga, maliliit pa, kasi may cellphone na eh. Anong tawag doon? Yung mga picture, anong tawag doon? Pornography. That is evil. Kahalayan. Pag lagi kang nakatuon dyan, nakastay, ang isip mo dyan, lalago ang kahalayan sa buhay mo. Mahihirapan kang makalaya sa kahalayan. Kaya tinuturo ni Lord. Kaya kung tayo ay nasa kahalayan, alisin mo yung kaisipin mo dyan. Hanggat hindi mo inalis ang kaisipan mo dyan, hindi ka makakalaya dyan. Amen. Bakit sinasabi ni Lord, fix your eyes on Jesus? Amen. Amen. So, sa buhay natin ngayon, napakalaking tulong po nitong bagay na itong tinuturo. Napakahalaga nito. Sa pag-usad natin sa buhay. Lalo dun sa mga wala ng magulang na nagbabantay. You are free. Para makita ang bagay, para pagtuunan ng pansin. Pero ngayong umaga, amen, si Lord ay nag-aalok, nais ni Lord magkaroon tayo ng perfect peace. At nawawala ang perfect peace na ito kapag itinuon natin. Hindi natin ipinix yung ating kaisipan sa Panginoon. At ang ating kaisipan kapag nakatuon ito sa mga negatibo, sa worry, sa trouble, sa kasamaan, sa kahalayan, sa kasinungalingan, kaya lalago yun.
Kaya talagang napakahirap. Amen? Kaya ngayong umaga, kung nasa ganyan tayong sitwasyon, amen, gusto ni Lord makalaya ka. Yun ang ibig sabihin ng message na ito. Kasi kailangan talaga natin ito. Sa panahon ngayon, matindi ngayon ang mga sitwasyon, maraming malaya na pwedeng gawin ang lahat. Pero pwedeng maging dahilan ng iyong kapahamakan. Pero si Lord, ito yung kanyang salita. Amen? Bilang mananampalataya sa Panginoon, makapanatili kang makausad, magtagumpay, makabangon ka. Kung ikaw ngayon ay nandoon sa nakapokus ka, nakalugmo ka sa kasalanan, sa kahalayan, karamihan. Amen? Naalala ko yung kinukwento ko dati, yung isang mountain climber na umakyat doon sa bundok. Nung siya po'y napagod na, humiga siya. Paghiga niya, yung mga damo doon, nakatutok sa kanya. Nahilo siya. Amen? Nahilo siya. Sa dami ng mga blades ng dahon. So, ang ginawa niya, inilipat niya sa kabila. Doon sa kabila, mahawan, malinis, bundok na malayo. Nawala yung pagkahilo niya. Naipukol niya sa malayo. Yun ang ibig sabihin na ipukol sa Panginoon. Picture eyes. Pag nakatuon tayo sa mga bagay sa mundong ito, talagang mahihilo tayo. Lumalago ang pagkahilo. Where you focus, it will grow. Kaya inalis niya dahil hilong-hilo na siya. Nawala hilo niya nung inalis niya yung kanyang paningin. Amen? Kaya ngayong umaga, kapatid, salamat sa Panginoon. Talagang seryoso si Lord na you and I, maranasan natin yung perfect peace. At pwedeng mawala yan sa iyo pagka ikaw ay nakapokus doon sa mga bagay na hindi tama. Kaya si Lord clear fix your eyes on Jesus. Fix your heart. Where your treasure is, your heart also, nandun ang iyong puso. Amen? Kaya ganun nagtatanga yun Nagiging kayamanan mo yun Kaya kahit kahalayan, kasalanan, magiging kayamanan mo siya. Kasi nagpipasaya sa iyo Pero hindi mo alam, yun. Titiba yun. Sabi kanina sa Isaiah, God will establish His kingdom. Satan also will establish His kingdom sa buhay natin. Pag nakatuon tayo sa kahalayan, sa kasalanan, nakatuon tayo doon sa immorality, amen? Nakatuon tayo doon sa bad, sa masama. Di ba? Sabi ni Dirty Harry, patay na di ba? Ng Makati, pag bad ka, lagot ka. Tama yun. Amen? So napakahalaga nun. Pag nakatuon tayo sa mali, lalago ang kamalian. Kaya wag mong ituon ng kaisipan sa mali. Sa negatibo, sa kasalanan, sa immoralidad, sa evil, sa kahalayan, kapatid, sa worry, sa problem. Kasi there is focus, there is impact. Where you focus, it will grow. Yun ang minsan hindi natin alam. Ngayong umaga, napakahalaga po niyan sa buhay natin. Alam ko, magpapahala yan sa buhay mo. Ano man ang kondisyon at sitwasyon ng buhay mo ngayon, yan man ay nakatuon sa negatibo, nakatuon sa kasalanan, sa mali. Now you know. Alisin mo yung kaisipan mo dyan. Fix your mind on God. Not doon sa mga bagay na yun kasi lalago yun. Ano ang gusto mong palaguin sa buhay mo? Amen? Pag lumago na yun at tumibay na yun, hindi ka na makakaalis doon. Kung yan ay kasamaan, kasalanan, this is how to be free. Sa kasalanan, sa kahalayan, sa kabigatan. Kaya pala yun, yung pala yun. Fix your mind. Fix your eyes on Jesus. Fix your mind on God. On Jesus, kapatid. Ituon natin. Gusto nating mawasak yung mga bagay na hindi tama. Amen. Kaya sabi nung text natin kanina, you will keep him in perfect peace whose mind stayed on you. Kaya kung saan nakatuon, nakapanatili, nakapix ang isip mo, lalago yun. Amen? Kaya ngayong umaga, kapatid, yun, talagang nagtutuwid si Lord sa atin. Gusto niyang itama yung buhay. Kaya check natin yun. Baka mali yung ating pinagtutuunan ng pansin, yung isip natin. Alisin mo doon kasi lalago yung mga mali na yun sa buhay. Titiba yun. Hanggang sa maging kaharian din ng diablo yan. Amen? Satan wanted to destroy us, to kill and destroy. Di ba? Yan ang trabaho ng diablo Kaya nga, ano ba yung kaisipan? Ay, hindi ko alam kung nandito. Ayan, wala pala.
So, ano po ang sabi? Sinasabi ng marami, our mind is, ano ba ang mind? Ano bang mind? Ano ba pagkakalam nyo sa isip? Playground. Yan. Playground of Satan. Yan ang playground ng kaaway. Yan ang laruan niya. Isip mo. Hindi mo napapansin, pag natuto ka doon sa hindi tama, matindi, nilalaro tayo ng kaaway doon. Ang tawag natin doon is battlefield. Our mind is battlefield. Ibig sabihin, playground ng kaaway. Amen? Yun po yung battlefield, kapatid. Yan yung area of conflict. Diyan nagsisimula yung matinding kaguluhan. Kaya dapat yan nakatuon sa Panginoon. Fix your eyes on God. Kasi diyan nagsisimula ang matinding kaguluhan. Kaya maraming sira ang buhay. Kasi kung saan nakatuon ang isip. Di ba? Kaya nga, asawa ko dati doon ay, yun yung mga pessimistic eh. Di ba? Ang pessimistic, kahit maganda, ang nangyayari, hahanapin nun yung negatibo. Natural yun sa kanya, yun ang pessimistic. Gagawa ka na isang bagay maganda, ang hahanapin nun yung problema, yung pangit. Yun ang pessimistic. Ayaw ni Lord nun. Amen? Kaya ngayon, sabi ko, ang tawag ko dyan, pessimistic. Na hindi natin minsan nakikita kung gaano kahalaga yon. Amen? Ang hirap maging leader kasi pag turo ka ng turo eh. Lalo pag ang tinuturuan mo hindi binabalyo. Di ba? Magagalit naman si Lord pag nanahimik ka. Pero ang pananahimik ng leader ay kapahamakan ng tinuturuan. Kaya mga magulang, kaya tayo nagtuturo para mapabuti sila. Pag ayaw nila at nanahimik, kakawawa sila. Tama ba yun? Yun eh. Kaya hindi pwedeng manahimik. Amen. Kaya salamat din si Lord kasi personally, tayo mismo nararanasan natin yon. Yung mga troubles na idudulot sa buhay natin. It is true. Sa akin personally, pag nakatuon ka talaga, talagang ito yung nag-hold sa atin. Ito yung minsan nawawala tayo sa yun. At ang ating kaisipan nalalagay doon sa hindi tama. It will destroy us. It is true. Also based on the Word of God. Yun. Kaya si Lord nagtuturo. Binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Ayan. Sabi doon, you will keep in him in perfect peace whose mind is stayed on you. Nananatili sa iyo. Yun pong tinuturo sa atin. Amen. Fix your eyes on Jesus. Amen. Si Lord, meron din siyang verse. Di ba? Sabi niya, huwag kayong maging mukhang salapi, mukhang pera. May ganun din siyang salita. Sabihin, huwag mo ipipix doon. Magtrabaho, maghanap buhay, walang masama doon. Pero alam mo kung saan dapat ipix ang mind. Ayan. Kasi lalago yun eh. Kaya ipix sa Panginoon. At nakikita natin, iba si Lord magbuhos ng pagpapala. Spiritual man yan, material, financial, iba. Na hindi ka nalagay sa panghanip. Alam mo kung saan dapat i-focus ang isip. Sa Panginoon. Fix your minds on God. Amen? Para hindi mawala para hindi magulo. Magkaroon ka ng kapayapaan. Amen? Kasi mamaya makikita ninyo, bakit ko po nasasabi yan? Makikita natin, maintindihan natin yan ngayong umaga. So if there is focus, there is impact, kapatid. Why? Because where you focus, it will grow. Yun pala yun. Amen? Lumalago. Kaya sabi dyan, how do you fix your mind? Ito yung kailangan natin. Paano mo ipipix ang iyong isip sa Panginoon? Paano ba natin ipipix yung ating kaisipan sa Panginoon? Sabi dyan, kapatid, in times of trouble, we must continually strive to fix. Pag sumikapan mong ipix our thoughts, our mind, turn to the Lord. Ayan. No? I-turn natin sa Panginoon yung ating mga kaisipan. Amen? Ituon natin sa Panginoon yung ating kaisipan. Sa pamagitan ng, ito po, how do we fix our minds? Ang prayer. Minsan hindi natin kaya pala sinasabi ni Lord, always pray. Yun. Hindi lang para may hihingin ka.
Kasi pag nagpipray ka, tinutuon mo isip mo sa Panginoon. Pinipix mo ang kaisipan mo sa Panginoon. Kaya pag hindi ka nananalangin, saan nakatuon ang iyong isip? Yun. Dapat daw sa Panginoon. Kaya always pray. Pray without ceasing, ang sabi. Amen? Sila Joshua, sila Moses, pag humihinto sa panalangin, talo sila. Kita mo yung effect nun? The divine life, the divine power, hindi na dumadaloy. Pag nag-pray sila uli, daloy na naman. Kalimutan ko yung salamin ko. Through prayer, kapatid, sabi dyan, through prayer, our mind will be focused on God. Sabi dyan, someone said, I'm trying to discipline myself so that when I am laying, there in bed, awake, I start praying. Yan. Lagi siyang nananalangin. Matanda na yan. Nindisiplina niya. Kasi yun ang tinuturo. Mahalaga ang kapayapaan. Kaya dapat nakatuon ang isip sa Panginoon. Amen? Through prayer, our minds will be focused on God. Amen. Saan pa, kapatid? Yung sa pagtitiwala sa Panginoon. Sabi diyan, God is not our last hope. He is our only hope. Amen? Kaya patuloy na pag-umasa sa Panginoon. Kapag umaasa ka patuloy sa Panginoon, nagtitiwala ka, you fix your mind on God. Pag nagpipray ka, ganun din. Amen? Sabi diyan, hope has the power to elevate us. Yan. Kaya pag umaasa ka sa Panginoon, inaangat ka. Kaya yung mga nakapokus ang mind sa inaangat yun eh. There is elevation. Amen? Kaya sabi doon, turn your eyes away from the visible and allow us, amen? Invisible and allow us to see the miracle that we need. Yan, kapag tayo umaasa sa Panginoon. Inaalis niya yung ating paningin dun sa mga visible na bagay. Amen. But He allow us na makita natin yung miracle na kailangan natin while it is still far off. Kahit malayo pa, yung inaasahan mo, yung tayo po ay nilalagay niya dun sa ganong sitwasyon. Elevate niya tayo. Yan po yung hope. Kaya ang hope ay napakahalaga. Kahit napakahirap ng sitwasyon, umasa ka pa rin sa Panginoon. Lagi kang umasa, magtiwala sa Panginoon. That is how to fix our minds of God. Amen. Ano pa? Yun. Bible, kapatid. Amen. Anong gagawin natin sa Bible? Meditate. Sabi doon, meditate on Scripture. Sabi ng Joshua, day and night. Amen. Meditation on Scripture help us to apply every verse or a verse into our life. Amen. Mahalaga kasi ang salita ng Diyos may apply. Amen. Kaya pagka tayo po ay nagme-meditate ng Word of God. Amen. Personal, napakahalaga nun. Amen. Tayo po ba'y nagme-meditate? Maraming Kristiyanong hindi nagme-meditate. Bakit hindi nagme-meditate? Kasi hindi nga naintindihan. Ngayong umaga, ito po'y aral na tinuturo ni Lord sa atin. Of course, to elevate us. Amen. Na makita natin, kung ikaw man ay nagugumon sa kasalanan, it is because somehow our mind ay nakatuon doon. Paano ka makalaya? Alisin mo yung i-fix mo sa Panginoon. Fix your mind on God. That is how to live in perfect peace. Maranasan natin yung kapayapaan, kapatid. Kaya sabi diyan, kapatid, ito pong Biblia, the Bible, kapatid, i-meditate natin yan. At may apply natin yung bawat word. Listen to the preaching of God's Word, kapatid. Putting scriptural truths into, sabi doon, my ears. Ayan, mahalaga yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Will cause us to stay our mind on God. Kaya yung pakikinig ng salita, yun ang nag-aakay sa atin para ma-fix natin, maituon natin ang ating kaisipan sa Panginoon. Ganun kahalaga yon. Amen? Kaya makita natin kung gaano ka-importante yung araw na ito sa pakikinig. And encourage us to continue walking with God. Kaya marami parang napipigilan na, yun, kulang na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Na alam natin, if we fix our mind on God, kapatid, amen, yun, perfect peace.
you will experience perfect peace, kapatid. Kaya yan po, that is how do we fix our minds on God. Hindi lang yan, sabi dyan, promises, mga pangako ng Panginoon. Minsan, alam na natin to pero ito po ang binubungan yan. Amen? Kapag yan po ay sa panahon ng mga trouble, patuloy natin pinipix ang ating mga kaisipan sa pamagitan ng panalangin, pag-asa, salita ng Diyos, sa mga pangako ng Panginoon. Amen? Ano sabi diyan, kapatid? Write down, sulat mo, God's promises. Kaya pag bumabasa ka, alamin mo dun yung pangako ni Lord. Sinusulat po yon. Amen? Write down God's promises. We know God is faithful always. Amen? Kasi tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. According to, basahin nyo lang to sa GNT, Numbers 23 verse 19. Basahin nyo po yan. Patungkol sa pangako. Na hindi si Lord nagsisinungaling. Amen? Sabi doon, you will learn to trust God. Yung mga pangako, yung mga promises ni Lord na nababasa natin at yun po ay nira-write down natin. Sinusulat natin ang mga pangako. You will learn to trust God. Nagtuturo yun sa atin para magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya pag kulang sa mga pangako ng Diyos, walang alam sa pangako ng Diyos, paano tayo matitibay sa pagtitiwala sa Panginoon? Amen? Kaya po mahalaga po yung how do you fix your minds on God? Yan, mahalaga po yung prayer, hope, God's word, promises, kapatid. Amen? Ano pa? Ito, ginawa natin kanina. Yun, hindi lang po yan sa church ginagawa. Amen? That is how to fix our minds. Kaya lalo sa panahon natin ngayon, sa matinding pandemya, sa marami pang trouble natin pwedeng pagdaanan, lahat po yan, kapatid, ay magtutuon sa ating, magpipix ng ating kaisipan sa Panginoon. Kaya pag nagpipraise and worship ka, di ba, nakita natin, kaya mahalaga yung sinabi ko kanina doon sa introduction natin, ang kanilang pagpupuri with confidence. Kasi alam nila, pag ginagawa nila yan, una, nakatuon ang kanilang kaisipan sa Panginoon. At mayroong reason yung pagpupuri na yan Amen? Kasi si Lord, hindi pa naman tapos. Amen? But God will accomplish dun sa kanyang redemptive purpose. Amen? Itong praise and worship, anong binibigay? Breakthrough. Katagumpayan. Bakit maraming tamad magpuri at sumamba? Ayaw magtagumpay. Kaya yung mga, ngayon makita natin, bakit natin ginagawa yan? Bakit natin kinukuha? Pag nakarinig ka ng pangako, may ganun ba kayong spirit? Pag narinig nyo na nag-share, may pangako, sinusulat mo yung pangako na yon. Yun, kasi yun ang nagpipik sa mind natin na nagbibigay sa atin ng pagkatuto sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya maraming sinusulat ng mga pangako ng Diyos, natututong nagtiwala yun sa Panginoon. Yan yung mga guide natin. Kaya po yan, may mahalaga po yung mga bagay na yan. That is how to fix our mind on God. Magagamit natin yan. Prayer, hope. Amen. Lagi kang manalangin, umasa. Lagi mong bulay-bulayin ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Panginoon. Amen. At lagi kang magpuri at sumamba sa Panginoon. Palapakan po natin si Lord yan, kapatid. Amen. Napakahalaga ng salita ng Panginoon. Amen. Ano pa po? Ano ba masasabi natin sa praise and worship? Lagyan pala natin yan. Ano bang aral natin dyan? Sabi dyan, play music that glorifies God. Yan. Hanap ka ng mga kanta. Lalo na in the midst of trouble o sa buhay mo, kailangan lagi, kung gusto mo ng perfect peace, ituon mo sa Panginoon ang iisip, anong gagawin mo? Praise and worship. Hanap ka ng mga kanta. Amen? Kasi ngayon, marinig mo sa, di ba? Matindi ngayon ng mga, lalo sa mga Facebook, mga kiring, ging, kiring, kung ano-ano ang, di ba? Puro TikTok kaya ang isip, puro TikTok Kasi yun kung anong tinutuunan mo ng pansin. Kaya sila Jerica, dahil sa school, kaya talagang wala tayo minsan magawa dahil sa school. Pero bilang magulang, sa school lang yan na hindi yan ating kanta. Yan, ginagana namin Kasi matatangay talaga sila. Buti nakabuo sila ng grupo din, mga kapitbahay namin ngayon. Minsan, nakasalabas pa sila, 7 ng gabi kasi minsan mainit ang panahon. Nasalabas sila, ang kanta nila doon, Jesus sa krus, ika'y namatay. Sa kalsada po yon. Grupo sila.
Lahat ng mga kantang, yung Diamond Kids sa amin, yun, ganun po sila. Ay, nayaan namin sila. Nakikinig kami doon, mga kapitbahay. Nagwo-worship sa gitna ng kalsada. O iba yung street namin. Hindi yung tik, tik, tok, tik, tik, tok, tik. Kaya kailangan nakagabay talaga magulang eh. Kasi ngayon, makikita. Sabi nga pastora, sabi ni pastora, ang daming lumalabas sa TikTok. Burahin mo nga yan. Yan, unsafe. Puro TikTok eh. Di ba? Lumalabas talaga doon. Talagang ang Diablo gusto niya mawala isip mo sa Panginoon. Kasi yan, alam ni Diablo na yun, ang ibubunga niyan, perfect peace. Ngayon, pag hindi nga natin alam yan, yun. Kaya kahit kahalayan, mapupunto ka, ang dami rin, di ba? Pag dumaan ka sa watch, nako, tuloy-tuloy na yan. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, yun. At lalo ngayong umaga, ayan. Kaya sabi ni Lord, gusto niya maranasan natin ang perfect peace, makapamuhay tayo, perfect peace be with you, kapatid, if we fix our minds on God. Huwag nating itutuon sa mga bagay-bagay. So, ayan po, magagamit natin yung mga bagay na yan, kapatid. Amen. Ano pa po? Kaya tingnan niyo yung salita ng Diyos. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? Ito, di ba? Philippians 4:8, according to NLT. Ano po tinuturo niyan? Fix your thoughts on what is true, honorable, ayan, kagalang-galang, totoo, kagalang-galang, right, tama, pure, malinis, kaibig-ibig, ano pa? Admirable, ayan, admirable. Amen. Ito po ang tinuturo sa atin ngayong umaga, na ituon daw natin dun sa mga bagay na malinis, kaibig-ibig, ayan, kapuri-puri. Amen. And sabi diyan, speaks about things that are excellent and worthy of praise. Ituon natin ang ating kaisipan sa mga bagay na excellent. Amen. Sa mga bagay na mahusay, mabuti, sa mga bagay na magaling at kapuri-puri. Karapat-dapat sa Panginoon. Amen. Tagal na natin nababasa yan eh. Amen. Pero yan pala may kinalaman doon sa perfect peace. Lalo ngayon, alam ni Lord, matindi ang kaguluhan. Maraming mandaraya, maraming matindi ang kaguluhan ngayon. Kaya hindi ka talaga pwede. Kaya si Lord, yan, tinuturoan tayo. Fix your mind. Amen. Huwag sa trouble. Huwag sa mga negatibo. Huwag sa mga masama. Huwag sa kasalanan. Huwag sa mga mali. Kasi, umuunlad yon. Naghahanap buhay ka, focus ka sa hanap buhay, wala masama yun, lalago yung hanap buhay mo. Pag nag-focus ka sa Panginoon, lalago pananampalataya mo. Kaya ang pananampalataya, yun eh. Tanong, kumusta pananampalataya? Lumalago po ba? Yun. Pag hindi lumalago, ibig sabihin, hindi nakatuon ang isip mo sa Panginoon. Kasi kung saan nakatuon ang isip mo, nakastay, lalago yung bagay na yan. Kaya yung mga nag-exercise, yung nagpo-focus sa exercise, makikita mo, magigain nila yung anong mangyari sa kanila? Good health. Tumatatag sila. Actually, hindi lang siya lumalago. Saan ka nakapokus, lalago yun at tatatag. Yun lagi ang kasunod nun di ba? Pag nagtanim ka ng puno, ayan, pinukusan mo yan, makita mo, inalagaan mo maigi yan, lalago yan. Tapos tumatatag yun. Sa umpisa, medyo mahina, madali pero pag lumalaki yun, tatatag yun. So yun ang kahalagahan ng bakit tinuturo ni Lord, fix your minds on God. Amen. Kasi lalago ka sa Kanya at tatatag ka. Lalago at tatatag. Yun ang binubunga nun Sabi po ng verse 9 ng Philippians 4:8, keeping putting into practice all you learn, and the God of perfect peace will be with you. Ayan. Keep putting into practice. Amen? Exercise natin. Kung ano rin yung ating mga natutunan. Ngayong umaga, ako naniniwala. Kasi personally, I love this message. Talagang it brings calm into our hearts in the midst of trouble.
pinagdaraanan mo, daraanan mo pa, meron tinuturo si Lord. Kasi minsan di natin alam yon kung anong gagawin. Amen? Ipaling natin ang ating kaisipan sa Panginoon. Ibabad natin sa Panginoon. Fix your eyes, fix your heart, fix your mind sa Panginoon. Kasi pag ako naniniwala, pag tinuon natin ang isip natin sa Panginoon, even our eyes and even our heart natutuon sa Panginoon. Amen? So, i-ano daw natin yung mga natutunan natin sa Panginoon. Amen? When your mind is fixed on Jesus, sabi diyan, you are positioned in a place of perfect peace and perfect security. Nandun tayo sa perfect peace and perfect security. Secured ka pag nakapix ang iyong kaisipan. Ibig sabihin, maliban sa Panginoon, we are not secured. Kung saan nakato ng isip mo, hindi tayo secured doon sa mga bagay na yan. Amen? Kaya si Lord lagi, kahit ano pa man, picture mind on God. Nakatuon lagi ang isip sa Panginoon. Amen? When your mind is fixed on Jesus, you are positioned in a place of perfect peace and perfect security. Katulad nito, di ba sa mga bahay natin, may kanya-kanya tayong bahay. Lalo ngayon, tagbagyo, nasa labas ka, nagmamadali, makauwi na eh. At sa matinding at pag nakauwi na yan, wow, di ba, nare-relax tayo. Yan yung tinuturo niya. Sabi dyan, just as you trust your house, di ba? To protect you from the elements, you can trust Jesus to protect you from life storm. Amen? Di ba? Kaya ngayon, nakita natin, iba nagtatali, nagtatambak sa kasi larating na ang bagyo. Pinapatibay ang bahay. Kasi pag nasa bahay ka na, alam mo na, pinoproteksyonan tayo sa mga ano-ano mang elemento, lalo na sa storms. Amen? At ganun din po sa Panginoong Yesus. Pag nakatuon ang ating kaisipan sa Kanya, tayo po ipinoposisyon niya, nilalagay niya sa lugar na perfect peace and perfect security. Ayan. Protect us from life storm. Pinoproteksyonan tayo. Hindi lang literal na bagyo ang dumadaan sa atin. Amen? Dumadaan sa ang taong-taon, hindi mapigilan yan. Talagang may bagyo. Taon-taon sa bawat bansa. Sa buhay natin, hindi rin yan mapipigilan. Talagang may bagyo. Pero makita natin, when your mind is fixed on Jesus, you are positioned in a place of perfect peace and perfect security. You can trust Jesus to protect you from all life's storm ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So yan po ang tinuturo sa atin. So sa next ko na hindi natin kakayanin, sobra tayo sa oras. So isang points lang tayo. Napakahalaga ng pangalawang points. How to fix our minds on Jesus. Amen? How to experience, how to live in perfect peace. Yun po yung una. According to our text, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Ayan. Kaya talagang ngayong umaga, yan po yung tinuturo. Para magkaroon ka ng perpektong kapayapaan. Sa next Sunday, tuturo natin kung ano ang huling ibinubunga nun. Kaano kahalaga yung perfect peace. Let's aspire. Let's desire. Ito pong perfect peace na ito. Ito po yung gusto ni Lord na ibigay. Anong tinuturo niya? Paano gagawin? Fix your mind on Jesus. Huwag mong i-fix doon huwag mong ituon ang iyong kaisipan sa mga negatibo. Di ba? Hindi mo napapansin yun. Pagka negatibo, may nahata ka nun. Huwag mo ituon doon sa mga negatibo. Kasi lalago yun. You will become negative. Yung mga worries, lumalago yan pag tinutuunan mo ng pansin. Tinuturo ng Bible ng Diyos, fix your minds on God. Not on negative, not on worry, not on problem, not on evil, hindi sa kahalayan, sa immoralidad, hindi sa kasalanan, amen? Hindi sa mali, amen? Hindi sa masama. Dapat ito ng kaisipan. Amen? Ituon natin doon sa mga itinuro sa atin ngayong umaga, doon sa mga bagay na totoo, amen? Sa mga bagay na kagalang-galang, tama, malinis, kaibig-ibig, at kapuri-puri. Amen? At yung anuman ang ating mga natutunan, amen? Let's apply it ngayong umaga. And the God of peace, sabi doon kapatid, the God of perfect peace will be